Sir, una muna, ito yung mainit pinag-uusapan, yung report ng Amnesty International saying that Duterte administration has ordered the police and pay others to kill drug suspects. Would you like to comment on that? Dapat tingnan ito ng Senado. Binabalak namin mag-hain ng resolusyon kaugnay nito para silipin ng Senado ang basa ng Amnesty International. Ito'y seryosong aligasyon nang galing pa sa isang international body na marapat at dapat alamin, hindi lamang nating lahat, pero pati na rin makita kung may basehan nga ba o wala dahil dumudungis ito sa imahe ng ating bansa sa daigdig. So you will file resolution? We intend to do so, hopefully this coming week. Who? Me. Okay, Yes, And then, me. sir, ano ito? Dun sa resolution, reopening lang? Unless may ibang mag-file na, kung mas mauna sila, edi sila na lang. So, sir, ano ito? Reopening lang na investigation sa AGK o separate? No, separately from the specific allegation of AI that hired killers are being engaged by members of the police force itself. So, what committee do you think should conduct? Isa lang naman ang babagsakan. Dalawa lang pwedeng bagsakan yan. Committee on Justice and Human Rights or Committee on Public Order and Security. Either one of the two can hear this particular issue. So, sir, dun sa inyong resolution, dapat ipatawag lahat ng source ng information ng Amnesty International. AI mismo para ma-verify yung kanilang sinasabi at nang mapanagot yung dapat din mapanagot. Importante at mahalaga para sa akin dahil pagkakataon din ito ng PNP na magbigay yung kanilang panig kaugnay sa isyong ito at mapabulaanan kung talaga hindi totoo ang aligasyon ng AI. Sir, kung lilitaw na totoo yung Amnesty International report, lilitaw na talagang state-sponsored yung series of killings ng drug suspect. Iba yung state-sponsored sa skalawag na pulis. Kabilang sa skalawag na pulis sa definition ko. Ang sino mang kumukuha ng mga hired killer para gawin, yun dapat sana legal na trabaho nilang manghuli ng mga tulak at user. Swak din ito sa nagkataong programa na ngayon ng pamahalaan na tingnan muna ang kanilang mga sarili bago maglinis ng bakuran ng kapitbahay. Before jump, sir, ano yung implication sa Duterte administration na ganitong kasi na report ng Amnesty International? And it used nung ICC para mag-investiga sila? Hindi ko alam ang patakaran ng ICC, pero sa mahabang panahon, sa mga nagdaang panahon, nakita natin nangyari din naman may mga report ng AI na hindi naman ganun ka-accurate. May mga panahon din na accurate sila. In fact, yung findings nilang ubinalas na nakaraang administrasyon at hindi pa ang kasalukuyang administrasyon. Okay, Jem. Sir, yung source ng AI na nagsasabi na mayroong bayaran, hindi siya pinangalanan. And you don't name the person or the persons at the point. We can always hold an executive session in order to hear the testimony of witnesses. Nagawa na namin yan noon at napatunayan naman na ng Senado na hindi namin nilalabas anumang pinag-usapan sa executive session maliban na lamang kung pagbotohan ito ng mayoriya ng mga senador. Kung ganyan kasensitibo, ang nakahanda naman ng Senado ang mga sikretong testigo para mapangalagaan ang kanilang seguridad. Sir, going back dun sa resolution, dinadraft na ho niyo yung resolution? Pinadraft ko na, pero maraming mas mabilis sa draw na kasamahan ko sa Senado. So kung mauna sila, wala namang problem. So, sir, dapat ilabas mo na today yung resolution? Hindi naman ako nakikipag-unahan sa kanya. Pero, sir, after nitong Amnesty International report, nung itigil nila yung Oplan Tokhang at buwagin yung anti-illegal drugs group, biglang zero casualty. So, ang indication ba talaga nito? Police din talaga yung nasa likod ng mga vigilante baliktad din killings? siguro kung ang EJK pinag-uutos ng mga pulis gamit ng mga vigilante, bakit din tumigil? Malamang bayad na rin yun kung totoo man. Bakit biglang titigil kung may bayad na o bayad na? Pangalawa, meron pa rin naman na pinatay o namatay, hindi nga lang ganun kadami. Bumagsak yata ng, I think yung nakaraan, 4 na lang agad. Imbis na yung average na 20 hanggang 30. Pero sir, hindi ba pwedeng gamitin din yung mga naging statements before ng Pangulo na parang encouraging the police na tayin yung mga drug suspects? Actually, we will get to that too. And I think not only one, but several senators have reminded the President to be slow in using words such as kill, patayin dahil bilang Pangulo, baka may turing itong direktang order at hindi naman may kakaila.
talagang nagpalakas sa maraming miyembro ng PNP na gumawa ng ilang mga bagay na hindi naman saklaw ng kanilang tungkulin bilang mga pulis at tagapagpatupad ng batas. Amean and then Myla. Sir, ano bang stand nyo dun sa ongoing war on drugs ng presidente? Sinasabi na ibang mga senador yung fact na bumaba yung killings, proof na dapat talaga terminate na siya completely. Mulat-mula sinabi ko na dapat linisin muna ng PNP ng gobyerno yung bakuran nila bago nila linisin ang bakuran ng iba. Dapat itong paglilinis nila sa PNP, una munang ginawa bago nilabas yung programa kontra sa droga, naiwasan sana itong mga nangyaring ito. Dahil hindi ako magdududa man kung may patunay na lalabas na itong mga patayan ay paglilinis ng mga sindikato, paglilinis ng mga skalawag sa PNP para sino mang mahuli, hindi sila may kakanta. At tila ito yung atmosphere na binigay ng administrasyon para ika nga, habang nagpapatayan yung masasamang loob, sila'y nanonood lamang mula sa isang gilid o isang tabi. So tama yung ginagawa ngayon, sir, na stop muna and then cleansing sa PNP. Tama, pero yan pa nga sana dapat ang naunang ginawa. Dahil naiwasan na nga sana yung mga maling encounter, misencounter, yung executions, dahil lamang yung general na dating involved sa droga, nililinis lahat ng tulak niya para walang tumestigo laban sa kanya. Okay, Myla and then Jam. Clarify ko lang, sir, yung minensyon na police dun sa yung sa sinasabing binabayaran, yung papatawag, yun ang bakit intention, yun na ipatawag mismo. Yung basihan ng AI sa kanilang report, nais namin ipaliwanag nila. At pangalawa, yung mga polis na na-mention at kung sino pang nais maglabas ng ebidensya kaugnay nito. Dalawa ang pakay namin dito. Una, mapatunayan kung totoo nga ba yung aligasyon ng AI at yung study ng AI. At pangalawa, mabigyan din naman ng pagkakataon ng PNP na harapin ang AI, magpaliwanag sa harap ng publiko at ibigay ang panig nila sa publiko at sa AI. Sir, ano yung implication? Okay. Kasi sir, kung yung AI nga, nakabase lang sila dun sa, parang hearsay sila dahil kinikwento lang nila kung ano yung So, mas importante na yung maipresent nila yung police mismo na nagsalita. Oo, pero nais ko rin mapatawag ang AI, Myla, dahil hindi naman pwede mula sa malayong lugar kung ano-anong pagsasasabihin nila tungkol din sa ating bansa. Nais ko malaman kung totoo yun, kakampihan ko sila. Kung hindi, dapat din naman magpreno-preno sila dahil hindi naman dapat ganun kadali rin. Buwag yun o sirain ang imahe ng isang bansa. Tapos ganun-ganun na lamang, biglang babawiin din nila. Kung galing lang sila sa ibang bansa, mayroon naman tayo, parang cover natin yun, na isama sila, i-force yung... They have representatives here. I'm certain they have representatives here. Hindi naman remote control lahat din yan. And they can always send a representative who is well aware and has personal knowledge of whatever study or methodology they conducted in coming up with this kind of a report. Sir, in case na may mag-testify, mapatunayan, nagbayad sila talaga to kill drug suspects, anong kaso doon? Conspiracy to commit murder. Dawit siya sa kasong murder pa rin, non-bailable. Dahil ikaw man na nag-utos o nagbayad o aktual na kumalabit ng gatilyo, murder pa rin yun at pare-pareho ang kaso ninyo. Meron bang funds yung government for that? For what? Killing. To prosecute? Skalawag yan dati dahil kung sweldo ng pulis ang pagbabatayan at kung tama ang aligasyon na 10,000 hanggang 15,000 o 5,000 hanggang 10,000 depende kung pusher o user, ang pagkukunan lamang ng pondo at perang yan ay sigurado ko illegal. Sir, are you convinced na ito daw naging giyera against illegal drugs? Parang ang target lang mahihirap kasi ang mga napatay lang talaga ang mga mahihirap. Oo at hindi. May mga napatay din naman na may mga pangalan, subalit para sa akin kulang. Karamihan ay user at malilit na tulak at wala pa ako nakitang talagang malaking mga pangalan. Halimbawa, si Peter Lim. Nabanggit na rito sa Senado, nabanggit na kung saan-saan, humarap pa sa Pangulo, pero nasa na siya ngayon. Hindi ko nila nais na tumumba siya o matumba siya, pero paharapin sa hustisya at sa husgado. At yung sinasabi ng listahan ni Pangulong Duterte, sa totoo lang, hindi naman siguro sekreto yun. Napakita na rin kung kani-kaninong mga negosyante, napakita na kung kani-kaninong senador, napakita na kung kani-kaninong kongresista. Siguro panahon na rin na maipakita yan, hindi lamang sa isa, pero sa lahat. At ang malaman ng publiko, hindi man patayan, matindi rin sigurong ebidensya at proseso na magkaroon tayo ng same campaign sa mga taong yan para malaman natin sino-sino ba talaga nasa listahan. At nang patunayan din at pakita nila na involved ba talaga sila o hindi.
Ayon kay Pangulong Duterte, verify at ilang ulit nilang binet at verify yan. So siguro naman, may basehan na talaga yan. Makita natin, bakit ang ginagalaw ay tila maliit at meron ba talaga at wala ba talagang malaking pangalan dun sa listahan nila. Okay, Jam and then Christine. Bilis lang on tech. Sir, pinakita yung video na pinagpo-push ups ni General Bato, yung mga cops involved in sa Korean. Nakakatulong ba yung gano'n? Kasi marami nag-criticize na parang push-ups lang, pinagsabihan lang yung mga polis. Minura. Minura. Yeah. Melt, mura, push-up, hindi nito mababago, napatay na yung Korean National. At hindi ba sa krame? Itong mga to, mga Angeles, ano naman, in-extort, nang-hidnap at in-extort nila. Ibang Koreans yung biniktima nila. Apo, ibang Koreans yung biniktima nila. Maliwanag na pang-camera at pang-TV lamang naman yun. Ulitin ko, yung I will melt, mumurahin, pagpupusapin, pang-camera at pang-TV lamang yun. Bakit wala siyang pinag-pusap o sinigawan o minura sa krame? Doon mismo pinatay. At nandun mismo yata din siya, yung Koreanong naunang kinidnap at pinatay. So sir, nahihilig ba sa publicity si General Bato? Parang laging... Well, pinayuhan na rin siya ni Senator Lacson. Mas senior yata si Senator Lacson, mas nasa lugar sa magpayo sa kanyang junior sa PMA. Okay, Christine and then Adrian. Yes. If it is state-sponsored, then it borders on that. If it is state-sponsored, meaning when I say state-sponsored, alam mo ba yun, parang may dokumentong final solution, may ganon. But if it is being done by individual actors who happen to belong to the Philippine National Police or government, ibang usapin yun. State-sponsored kasi ibig sabihin, nag-meeting, let's say, kaharap lahat ng mga general, kaharap yung gabinete marahil o National Security Advisor, pinag-usapan, ganito gagawin natin ganito, ganyan. Doon lamang siguro papasok yung state-sponsored. Pero kung hindi, dapat dating ibahin, yung individual na galaw, ilan man o marami man, ng mga police officials natin o ilang government officials, doon sa buong gobyerno, yun talaga ang ginagawa. Ang pag-iimbestiga ng Senado, ang pagtawag ng Senadong mali ito, at ang paghusig ng Senado sa ilang pulis na gumawa nito, kabilang na halimbawa, si Colonel Marcos, patunay na hindi naman kabilang ang buong gobyerno, kabilang ang Senado o Kongreso, dito sa plano, kung meron man, kaugnay nito. Pero so, dun sa inyong ipinupush na Senate inquiry, isa ba yan sa titingnan kung state-sponsored o state-inspired itong series of killings? Kabilang yata yan sa alegasyon ng AI. At siguro dapat yun din isama at ibilang yun sa dapat tingnan at suriin ng Senado. Titingnan namin at pinapakuha ko na nga yung report, yung actual report ng AI para doon namin ibase. So sir, kung establish na state-sponsored, so may tuturing na yun na crime against humanity? It borders on that, but crimes against humanity kasi is not within the jurisdiction of our penal laws. I'm not sure we have such a law on crimes against humanity. Kung sakasakali ICC lang, and ICC has found a unique way to define what is and what is not crimes against humanity. Okay, Mayan, and si Adrian pala muna, and then Mayan. Adrian. Sir, yung nabanggit nyo illegal, yung sa pondo dun sa 8,000 to 15,000 per death, nabanggit nyo na mas illegal, pero may possibility ba na legal na galing sa pondo talaga ng PNP? Walang legal na pondo na pwedeng pag-chargean yan. Intel, hindi ba pwedeng... Una sa lahat, ang pagbibigay ng order na hulihin, patay man o buhay, sa pelikula lang yun. Yung dead or alive, wanted, dead or alive, sa pelikula lang yun. Hindi yan pinapayagan ng ating batas. Hindi mo pwedeng utusan ng pulis na hulihin ito dead or alive. Kailangan ng laban at in self-defense sa pagtatanggol sa sarili ng pulis ay napatay niya yung kanyang inuhuli. So walang legal na pondo ng gobyerno na pwedeng magamit para pumatay at ang order ay pumatay lamang. At kung reward man yan, hindi yan pwedeng matanggap ng kung sino man na miyembro ng police force din.
Pero sir, binibigay siya sa headquarters. Sino kaya yung pwedeng nagpopondo doon? Walang legal na pondong pwedeng panggalingan. Ang pinakamalapit na siguro ay intelligence fund dahil hindi naman yan subject sa COA. Pero legally, hindi pa rin pwedeng gamitin yon para gamiting patong, ika nga, sa ulo o para patayin ang sinumang individual. Okay, Mayan? Sir, pag state-sponsored ba, kailangan may specific command, gaya na sabi niyo, may meeting with the generals. Hindi ba enough na in-inspire ng Pangulo na pumatay kayo? Hindi ba pwedeng state-sponsored na siyang makikita? I won't go as far as treating the rhetoric of the President as being a basis for a command. Mulat-mula, mayor pa lang siguro siya, gano'n na siya eh. Kampanya pa lang, gano'n na siya eh. Nakakalungkot lang nung naging Pangulo, ganun pa din. Maski nga nung kampanya, nasabi siya, pag di nyo ito binoto, papatayin ko kayo sa isang barangay sa Davao. Ako na ngayon kinabahan dahil isa ako sa mga nasa stage dun eh. Pero, I was gravely concerned, but when I went down and asked the people, they brushed it aside and considered it as mere rhetoric of the then mayor, and that they were used to it. Because I wanted to immediately get their reaction at that time. This was 2-3 elections ago. But it inspires the police to kill. Dapat hindi. Dapat alam ng police yung kaibahan ng legal at illegal na order. World War II pa lamang sa Nuremberg trials. Niliwanag na ng International Court yan. Hindi porkit inutusan ka ng superior mo, alam mo namang mali at ginawa mo, magtatago ka sa palda ng superior mo at sasabihin mong, inutusan lang po ako. Kapag sumunod sila sa isang illegal na order, sila na mismo ang gumawa ng kasalanan at krimen at hindi lamang yung nag-utos sa kanila. Before Joyce, sir, tama ba yung idea ng Pangulo after na-abolish yung anti-illegal drugs group at isuspend yung Oplan Tokhang, planong gamitin ng military sa anti-illegal drugs operation at sa paghabol sa police escalawag? Una, dapat linisin muna niya yung police escalawag. Hindi pwedeng tinigil lamang yung anti-drug campaign at tahimik na lahat ng guilty sa police o sa kapulisan ay hindi nahahabulin. Pangalawa, kung gagamitin man niya ang Armed Forces of the Philippines, kailangan bigyan ng pagsasanay ang Armed Forces of the Philippines dahil hindi naman sila law enforcement body. Hindi sila tinraining ng tamang search and seizure. Hindi sila tinraining ng tamang pag-aresto kung saan babasahan mo ng kanilang mga karapatan habang o bago mo sila arestuhin. Kung gagamitin nga sila, kailangan magkaroon ng supplemental training ang mga kawani ng AFP para magampanan ng tungkuling ito. May kapangyarihan ba ang Pangulo gamitin ang Armed Forces? Meron bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Okay, Joyce. Sir, under PDEA na, yung drug war, okay ba kayo dun, sir? Hindi na PNP? Ang problema sa PDEA, limitado yung kanilang law enforcement capability. In fact, ang PDEA, alam ko yung board nila is more of policy determination and policy direction. If that is the intention of the President, then he has to beef up the manpower of PDEA in order to do precisely the job that PDEA was created for. Sir, from 6 months, magiging 6 years na yung pangako ng Pangulo na solve itong problema sa illegal drugs. Ano yung admission na nagkamali or talagang ginamit lang niya yung kampanya yung ganung pangako? Alam niyo, narinig ko na yung salitang ginamit lamang yun sa kampanya. Sa totoo lang, lahat din naman kayo, alam niyo hindi totoo yun eh. Karamihan naman na nakarating doon, alam naman hindi totoo yun eh. Halos lahat kami nung kampanya, sinabi namin hindi totoo yun eh. Pero gusto ng taong marinig yung naririnig nila nung panahong yun, kung ginamit mang basihan yun sa pagboto, kalayaan at desisyon ng ating kababayan yun. Tapos ngayon na hindi pala kaya at hindi pala totoo, sasabihin natin, siya lang yung nagkulang o nagkamali. Tayo din namang lahat, kahit kayo sa media, naalala ko nun, tanggap din naman ninyo na hindi nyo nakikita kung paano gagawin ito sa loob ng 6 na buwan. Okay, any related question o other issue na? On the briberies, meron pa? Follow up?
Sir, dun sa bribery scandal sa Bureau of Immigration, after hearing the testimonies ng mga nai-involve, do you think nagkaroon talaga na extortion at ang involved doon ay si Argusino and Robles? Definitely. Sa tingin at pakikinig ko at demeanor ng mga testigo, talagang nanghingi, talagang binigyan, talagang tumanggap. At liliwanagin ko, hindi po ako bully na nagpaiyak, kusang loob, husang umiyak nun. Dahil ang tagal na nung tanong ko, ang haba na nung sagot niya, sa dulo na lang naman siya napaiyak sa haba ng sagot niya, hindi dahil sa pagtatanong ko. But anyway, klaro naman siguro, yung dahilan na binibigay nila, kahit na gaano ka-imposible, kahit gaano ka-weird, kahit gaano ka hindi katanggap-tanggap, tingin ko, obligado lang naman sila mag-imbento ng kwento para may mapaliwanag sila sa anak nila, sa asawa nila, sa magulang nila, sa kamag-anak o kaibigan nila. Kahit alam nilang hindi tatanggapin, marahil ang maniniwala lang sa kanila yung tunay na malapit sa kanila, tulad ng mga nabanggit ko. Pero klaro at maliwanag, hindi totoo yung kanilang sinasabi at nagsisinungaling sila. So sir, between Robles and Argusino, sino yung pinaka-guilty? Kasi magsasabi baka daw pwedeng gawing state witness si Robles. Kung kakanta si Robles, ede oo. At kung sasabihin niya ang lahat, maliwanag na hinila lamang siya, pero willing accomplice naman siya eh. Biri mo, gumising nga ng alas 4, gising hanggang alas 6 ng umaga sa susunod na araw, 26 hours na siyang gising. Siguro napakalaking insentibo para sa isang tao ang manatiling gising na mahigit sa isang araw, na ang concern lang daw niya ay matulungan yung mga Chinese na hindi makaihi dahil kulang yung banyo. Hindi ka panipaniwala talaga. At hindi ito mere poor judgment. Hindi ito mere indiscretion. This is a clear case of corruption. Okay, Macon and then Jam. Sir, hindi kaya because of the, yung possibility, yung kanilang banding doon sa sa fraternity, being a junior, could it be the reason why naging innocent passenger siya or willing victim? Hindi siya innocent passenger at hindi siya biktima. Alam niyang pera ang nandun, pinabitbit niya sa kapatid niya yung pera at nilagay sa kotse niya yung pera. At ayon sa affidavit, kung paniniwalaan natin ni Ginoong Sombero, siya mismo yung nanghihingi at nagpa-follow up at insisted na ibigay ng kumpleto. So do you believe, do you take as gospel truth yung mga statements ni Sombero? No. Hindi kaya pwede nagturo na lang? Kaya nga sabi ko, supposedly, pati yung pag-clear niya kay Secretary Aguirre, hindi ko pa naman din pinaniniwalaan dahil lamang sinabi niya eh. Ihintayin namin magpakita si Ginoong Sombero para ma-scrutinize at ma-cross-examine at nang malaman kung gaano katotoo ba talaga yung kanyang sinasabi. So sir, this time, yung possibility na alam din ni Secretary Aguirre, ano to, cleared na ba dito Secretary Aguirre? It's too Well, early. nag-clear pa lang sa kanya si Ginoong Sombero, pero hindi pa ako nakahandang gawin yon. Dahil sa ilang bagay. Una, bakit ka makikipag-meet kay Sombero at Jack Lam sa hotel kung tungkol sa trabaho ang pag-uusapan? Pangalawa, bakit hindi niya dinelegate kay Morente? At bakit kailangan siya, wala si Morente, na amo ni Argusino, ang humarap kay Ginoong Lam? Pangatlo, kung totoo man at inamin ni Secretary Aguirre din, bakit niya sinabihan si Wally Sombero na ang kausapin lang ay yung 2 BI commissioners at wag si Kalima? Hindi ko rin magets yun. Dahil ba niya at tingin niya madumi si Kalima at yung 2 hindi? Umamin na si Secretary Aguirre na poor judge of character daw siya. Pero kung pagbabasihan mo junior at senior Brad, pues ang pinaka-senior Brad doon ay si Secretary Aguirre. At nirekomenda pa ni Secretary Aguirre si Argusino na pumalit kay Morente. So, hindi pa ako masyadong kumbinsido doon. Pero nasa kay Robles at Argusino yan. Kung aamin sila, tuturo nila kung sino ba talaga at kung meron mang nag-utos sa kanila. At mukhang matagal na niyang kakilala si Jack Lam as former, yung sa CDC, sa Clark Development. Kakilala ninyo? Ni Secretary Aguirre, sir. Well, malapit din naman si Argusino at saka si Secretary Aguirre. Noong nagkakaso yata si Secretary Argusino, isa sa mga abogado pa niya, si Secretary Aguirre. So malapit sila, hindi may kakailayon. Okay, Jam.
Sir, how about yung story ni Kalima? Naniniwala ba kayo na talagang in-operate niya lang yung dalawa? Wala naman siyang intensyong makibahagi doon sa pera? Wala pa rin ako doon, sa totoo lang. Medyo kumbinsido ako sa storya niya na pagkatapos niyang makuha, sinorender, gusto niyang ibigay kay Secretary Aguirre, gusto niyang ibigay kay Morente, tapos binigay niya sa CIDG. Hindi pa rin ako masyadong kumbinsido sa kwento niya dahil sa totoo lang, hindi mo naman kailangan ng aktual na ebidensyang pera para masabing pera yung laman ng bag. Tinanong ko nga kung hindi ba niya nakita tong CCTV portion na to. Kung kami nga meron putol-putol na, parang may kwento na, di ba? Kasi mahabang panahon yun Bakit hindi siya nakakuha ng ganun? Bakit kailangan pa niya ng actual physical evidence? Pangalawa, kung ganun talaga ang pakay niya, dapat sana ang hiningi niya at particular siya. Hiningi niya yung specific na bag na nandun sa CCTV, na yun din yung bag na binigay din sa kanya para may chain of custody, yung ebidensya. Dahil kung binigyan lang siya ng pera, laman ng maleta o ibang bag, pera lang yun at hindi yun yung laman ng bag. So, hindi gaanong klaro yung kanyang sinasabing kailangan nila ng pruweba na pera nga yung laman ng bag. Di kung nag-research lang siya sa CCTV pa, nakita na sana nilang pera nga ang laman ng bag at hindi niya na kailangan manghingi pa. So, sir, impossible na pag-testify next hearing ni Sombero, crucial ba yun, yung kanyang gagawing pag-testify? Well, kung totoo lahat ng sasabihin niya at hindi magkakabuhol-buhol ang kwento niya sa dami ng bersyon na lumabas na, kaya nais namin i-subject sa cross-examination si Ginoong Sombero, ngayong may affidavit na rin naman siya kaugnay sa bagay na yun. Okay, Joyce Myla Mean. Sir, anong dapat gawin ng PAGCOR dito sa mga dumaraming illegal online gambling? Sila naman yung nagpadami Una, questionable kung legal nga ba o illegal yan. Ulitin ko yung tanong ko Secretary Aguirre. Announcement to all casual or casual employees. There will be a general meeting today, Thursday, February 2. Commercial. Parang 3 o'clock prayer. Uulitin pa yan. May isa pa? May isa pa yan. Pinapatay na. Okay. Pinatay na. Nanlabat. Ang PD 1602 na naglista ng illegal gambling sa bansa, hindi kasama ang online dahil nung ginawa yun, wala pa namang internet. Yung charter ng PAGCOR, nung ginawa din yan, presidential decree din yan ng panahon ni Marcos, wala pa ring internet. Kaya territorial at land-based ang konsepto ng gaming na nire-regulate ng PAGCOR. May foresight man sa dunong o sa galing ang APECO at CESA nilagay specifically online gaming sa kanilang charter. Kaya nagrehistro sa CESA at APECO online gaming. Panahon ni GMA, pinag-aralan nila yan. Panahon ni Pangulo Aquino, pinag-aralang saklawin ng PAGCOR. Duda sila kung kaya bang masaklaw ng charter ng PAGCOR yan. Manaka-naka, pasok ang bago administrasyon, biglang saklaw daw nila ang online gaming. Kaya hiningi ko, anong basehan nyo? Dalawang administrasyon na yung nagre-research yan. Anong talino't galing ang meron kayo na nawala yung iba na biglang nakita nyo may kapangyarihan kayong gawin yan? There are approximately 200 online operators in the country. Most of them in CESA, some of them in APECO. Naka-register. Nagbigay sila 35 licenses. And each license can accommodate 10 sub-licensees. So, ang total na pwede nilang pamigay sa ngayon, 350. Mas marami pa nga ron sa existing. So, illegal ba yan o hindi? Kung illegal, hindi nila pwedeng bigyan ng license yan. It means it can be legal if there is a license. So, hindi siya per se illegal. At hiningi namin sa PAGCOR nga, yung listahan, regulations, listahan ng binigyan at regulations nila at basehan nila kung paano nila ito ma-regulate. In fact, there is a pending Supreme Court case now wherein they required PAGCOR to explain and answer if indeed they have the legal basis to regulate and supervise online gaming. Tinanong ko rin, di ba? Paano pag matalo kayo sa Korte Suprema?
hindi na rin nila ibabalik yung fee. Alam niyo kung magkano yung fee? $20,000 and $50,000. 40. 20 plus 50. Hindi. Ay, kahit Yun ang sabi birthday niya. mo. Happy birthday. Tanda ka na naman, 55 ka na. Senior citizen na, sir. Senior Myla. citizen ka na? Oh, anyway, they should clarify that in the next hearing, kaya pinatawag ang leadership ng PAGCOR para mapaliwanag nila yan. Myla, Mayan, and then the birthday boy. Sir, you mentioned kanina yung kay Aguirre, sir. Nag-explain Nakalimutan naman ko yung siya tanong kung ko. bakit siya nag-meeting. Convenient lang kasi may event Jordan. siya. At the very least, ano yung pwedeng liability niya given na medyo hindi kayo satisfied din sa mga... Yung liability niya magdedepende kung aamin si Robles o Argosino at ituturo sa... Yung ganon ay... that is clearly indiscretion on his part. Which he should not have done. May kailangan yung taong yun sa opisina niya o sa isa sa mga opisina under niya, tapos doon niya imimit. Inalok siya ng kaliwat kanan, tapos sasagot niya sa tanong kung tamang pagkakarinig ko, yung bakit saan daw niya nakuha yung 100 million, sabi niya, tingin daw niya yun yung halaga niya. Pinag-iisipan pala niya yun. Na ito yung halaga ko bilang Justice Secretary, cheap ang 50, 100, pwede na? Ganun ba yan? Sir, yun nga sir, given kung may lumalabas na may indiscretion on his part, so ano yun, you will recommend sa committee na magkaroon siya ng dapat... Intayin muna namin makompleto yung kwento, Myla. But the committee can make recommendations insofar as any criminal and or administrative sanctions that can be imposed on them. But bear in mind, he's an alter ego of the President. Only the President can administratively sanction him, not the Senate. Okay. Mayan? Ay, sir, in support lang. Yung issue nung kay Jack Lam, tingin nyo hindi dapat si DOJ Secretary nakipag-meet agad? Dapat si Morente muna? Si Morente muna o si ano lang? Sino to? Si Argosino lang. Kasi para sa akin, ang tumawag daw sa kanya si Sombero close pala sila Kung ganun sila ka-close, bakit hindi sa ang unang sinumbungan ni Sombero kaugnay sa paghihingi ng mga tao niya? Bakit kay Kalima siya nagsumbong para ma-entrap pa? Kung talagang close si Sombero, text buddy sila ni Secretary Aguirre, bakit nung nanghingi si Agostino, hindi na dapat niya nabigyan, sinumbong niya agad. Secretary, hiningan ako pag-alis mo. Secretary, andito kami buong umaga. Textmate pala sila, di ba? Pinaghintay ko, kung gusto mo, punta kayo rito. Mahuhuli nyo ng diretso. Hindi ko magets yun. So, hindi nagpipiece together yung kwento ng lahat ng character. Tapos, nagsumbong si Sombero, nung natanggap na yung 50. Para sa pangalawang 50 niya na pinapa-entrap. Yun, hindi ko magets. Pero sir, ngayon, malinaw na ba sa inyo kung extortion siya o... Kasi kung extortion, walang kasalanan sa Sombero. Pero kung bribery, di ba, may pananagutan siya? Maliwanag, may corruption, yung public official. Ngayon ko involved sa bribery, si Sombero hindi. Malalaman namin matapos namin marinig yung panig niya. But from the point of view of the public officials, whether they asked for it or it was thrust upon them, the fact remains, they received it. Okay. Estong. Sir, dun sa sinasabi yung jurisdiction ng PAGCOR na maglisensya ng mga online gaming, nasa CESA at APECO, sabi nyo. Sa ilalim ng batas ngayon Okay. Sir, bakit yung ginawa yung batas na yun, ba't hindi nyo inilagay sa PAGCOR dahil alam nyo naman mangyayari itong ganito? Matagal ko nang pinanukala sa PAGCOR nung nagrereklamo sila. Di amiendahan natin ang charter nyo. Ang problema, nagmamatigas sila ng ulo. Hindi, kasama yan. Only to find out before their respective term ended na hindi pala kaya. Ngayon, pareho din ang payo ko sa PAGCOR. Kung duda kayo, kung tingin nyo hindi saklaw, edi magtulak na kayo ng panukalang batas para masaklaw yan. At kung gusto pa ninyo, tanggalin pa sa CESA o sa APECO para iisa na lamang. Ang nais ko lamang naman ay maging klaro at legal. Ang problema ko ito. Pag may duda kung sino talaga ang may kapangyarihan, palaging magkakaroon ng lagayan yan at bigayan. Saan ba talaga kami? Kanino ba talaga kami? At sa dulo, baka mapatay mo pa yung industriya.
Kaya in the first place kasi, amusement and gaming corporation siya. Bakit napunta sa CESA at sa APECO? Dahil hindi nga kasama ang online. Bigyan kita ng halimbawa pa. Cockfighting is not under PAGCOR. It was placed under the Philippine Game Foul Commission under PD 44. Gaming yun ha. Sugal yun ha. Pero hindi sinama sa PAGCOR even during Marcos's time. Ang cockfighting at pagsasabong under the local government code binabana sa local government unit. Wala rin sa PAGCOR yan. So bagaman klarong gaming yun, hindi siya kasama sa PAGCOR. Loto na matagal nang hinihingi din ng PAGCOR, gusto nila magawin ng sarili. Klaro din na yung pagsusugal na yon, PCSO din. STL, sugal din yun. Wala rin naman sa PAGCOR, nasa PCSO. Racing, nasa PhilRacom. So, yun yung diskarte ng mga nagdaang administrasyon. So, hindi porkit ang pangalan ay Gaming Corporation, automatic kanya na lahat. So, di dapat palitan na yung PAGCOR, Casino Corporation na yan. Tagal ko nang pinapanukala din, dapat maging regulator na lang ang PAGCOR at hindi operator. Hanggang ngayon, operator pa rin ang PAGCOR. Regulator of what, sir? Regulator ng gaming, ng gambling. Lahat. So let them regulate. Lahat po? Lahat man o casino lang. Walang bali sa akin. Marami ka na namang gagalitin. Tatanggalin mo lahat ng may racket sa PhilRacom, sa PCSO. Para isa na lang yung may racket. Ganun ang gusto mo. So, sir, kailangan... Sabi niya, gusto niya, boxing commission, ayaw niya. So, sir, kailangan ng legislation para maging, ano na lang, regulator, hindi na operator yung PAGCOR. Yes, and I think at some point in time during the campaign or after the elections, I think President Duterte also said that. I'm awaiting his PLLO to actually draft the bill and push for such a bill. Para maging regulator na lang ang PAGCOR, regulator na lang kung sakasakali at hindi na operator. Okay, Mahon? You were talking about that closeness. Could this be the reason why yung something like with Sombero and Aguirre, why the NBI, why Sombero was immediately accorded protective custody by the NBI amid the fact that it was Bato who ordered a manhunt against him. Tapos hinahanap pa siya ng Senate. Tapos hindi ba awkward na pumunta sa NBI? Actually, nalilito ako dun eh. Bakit? Pinahunting ni Bato dahil ano bang ginawang mali ni Sombero? What was the crime committed by Sombero? Bakit siya papahuntingin ni Bato? Bribery. Eh bakit hindi niya pinahunting yung dalawang BI commissioners? Sir, di ba dininay yun? Hindi. Kung dininay, walang dahilan para ma-protective custody siya ng NBI. At kung close talaga silang dalawa, bakit hindi niya sinunod si Aguirre at kinausap pa rin si Kalima? Actually, marami siyang kailangan sagutin pa ito paliwanag. Sir, yung sinasabi niyo kanina na ang gustong ilagay ni Aguirre sa BI, si Argoncino? May lumabas na ganun sa... So, what could be, anong reason? Alam ko, hindi sila magkasundo ni Morente. Pero bata naman ang presidente si Morente. Nag-aaway sila ilang linggo bago nila i-raid yata yung Fontana. At in fact, hiniling pa nga ni... Ayaw nga pirmahan ni Aguirre yung appointment ni Morente. Pero malakas siya kay presidente. Hindi sila magkasundo. Maliwanag yun. Bakit? Kaya? Aba, malay ko kung anong nangyari sa buhay nila at bago ito. Basta alam ko hindi sila magkasundo. Dahil mo nga alam. It's obvious in their body language. It's obvious with how they treat each other. It's obvious. And I think in several media reports, it showed the displeasure of Aguirre with Morente. Pero sir, di ba napakaaga pa, wala pang 1 year, may ganun ng issue ng bribery scandal sa BI, mga bagong opisyal ng BI. Maaga man o late, pareho lang naman yun. Pag late ba, ibig sabihin okay na. Pag maaga, hindi. Maaga man o late, parehong mali yun. Okay, Nympha. Kasi merong parang investigation pa ang DOJ sa bribery scandal. Pero pa cases against Robles sa Ombudsman, and then meron sa DOJ pa. Paano ito si Secretary Aguirre nandun? How can be expected to be fair and objective at the sentence? Actually, I don't expect him to be fair and objective, and I'm relying on the Office of the Ombudsman, if not the CIDG complaint filed by General Kalima, to actually come out with something. And I think
yung investigasyon na pinapakonduct ni Secretary Aguirre is only part and parcel of their ministerial duty to look into it. Kasi pag hindi naman niya pa-imbestigahan, hindi sabihin natin nag-cover up siya. So, okay lang na i-announce yan, but I'm not really relying on it, whatever their findings will be. Ano ba ang pinaka-decent that we can do dahil nasa gitna siya ng controversy, diba? Order an investigation to be conducted by another body, not the NBI, not the DOJ, and perhaps submit himself to either the CIDG, the Ombudsman, or the Senate for that matter. To be fair, he has been very cooperative with the Senate. Okay, any question? O meron ka pala? Nag-sorry na nga siya, di ba, kay Senator Kiko? Hindi lang sa lahat, pero... Huwag ka pati kay Dilima. Okay, Makon. Si Dumlaw kahapon, parang sa ating interview, he was saying na involved rin yung NBI. He mentioned Diaz. Sa ano na yan? Ibang kaso na yan. Hindi na sa... Sa Korean to. Sa Korean. Korean na yan, Oh, iba na yan. Hindi na yan sa Bureau of Immigration. Sa sugalan tayo, di ba? Sa dami ng... Nahilo na. Involvement, di ba may involvement sa Tokma, meron din sa... Sir, dun sa Mamasapano incident, kasi one of the committees na nag-conduct ng series of investigation, yung committee before. So, may panawagan ng reinvestigation. Sa tingin nyo ba, kulang talaga yung committee report na kailangan pang magkaroon ng reinvestigation? Hindi sa kulang yung committee report. You have to understand, iba yung circumstances na nag-investigate yung Senado nun. Nakaupo pa si Pangulong Aquino, nakaupo pa rin yung ilang mga opisyal na involved doon. Hindsight is always 2020. Pag binabalik tanawan mo na ang isang bagay, palaging mas malinaw yon kumpara sa kung nandun ka habang nangyayari. So far, kinakatigan naman ng Office of the Ombudsman yung aming findings. Yung nirekomenda naming isang pangkaso laban kay Napeñas at saka kay Purisima, yun din naman ang sinampa ng Office of the Ombudsman. Ano mang supplemental information na hindi available sa amin nun, na marahil ay makukuha nila ngayon, para sa akin dapat tingnang welcome yan palagi ng Senado at ng publiko. Pero kung magkaroon ng reinvestigation, pwede na ipatawag si former President Aquino, sir. That is up to the commission to be formed by President Duterte. But as a private citizen, yes, of course, if it will be given certain powers to issue subpoena. Problema ko lang, kung mere executive order yan, baka hindi nila kayang bigyan ng kapangyarihan. Mag-issue ng subpoena, pwede lang mag-invite. Pero hindi pwede mag-issue ng subpoena unless they use any of the existing investigation agencies of government that have the power to issue subpoena. Pero kung magkaroon dito another inquiry sa Senate, sa tingin nyo dapat ipatawag ang dating Pangulo? Hindi na siguro dito. Natapos na namin yon at kung anumang dagdag impormasyon siguro ang mas makakakuha na niyan ay ang administrasyon ni Pangulong Duterte. He has a choice of either creating it by executive order, pero baka nga hindi ganun kalawak yung kapangyarihan. Kung by law, matatagalan naman ng konti, pero kompleto ng kapangyarihan. May budget pa. Isa pang tanong kasi, saan nila kukunin yung budget para sa komisyong ito? Unless puro seconded yung mga empleyadong pupunta ron o ex officio. Okay, Estong, related or other issue? Hindi, yung general sa akin. Sir, general issue. Sir, wala pang 7 buwan. Kaliwat kanan na yung investigasyon sa administrasyon. Di ba nakakabahala yun? Para bang napakarami nilang maling nagagawa. Mas mabahala siguro dapat tayo kung sa dami ng nangyayari, silensyo at walang investigasyon ng Senado at Kongreso. Na meron, pinapakita nito, may pagkukulang man o pagkakamali, nananatiling gising ang ibang ahensya ng gobyerno, chinecheck sila at may check and balance tayo. At sana, maganda na rin yun, para maaga pa lang, makorek yung dapat i-correct, matuwid yung dapat na ituwid, at maiayos yung dapat maiayos. Pero bakit nangunguna yung Senado, hindi wala sa lower house yung sinasabi mo? Pag-press con ng Congressman at ni Speaker Alvarez, tatanungin ko siya pag nandun din ako. The House is also doing its job. Pero ang iniimbestigahan nga lang, Senador. Okay, Bakon. Dito sa Senado, sir. Meron din naman may Committee on Ethics hearing ang Senado.
At dinidispose namin anumang pinapadala sa aming reklamo laban sa kapwa namin senador. Sa anong update? Abangan ka na Argusino. Sa ethics. Wala. Nag-dismiss sila ng ibang kaso pero may isa pa yatang pending. Okay. Pero sir, nabigay na yung copy kay Senator De Lima. Dinismiss yung mga nauna eh. Di ba? Pero di ba sir, pinasasagot Senator De Lima dun sa... Doon sa final na complaint ni Congressman Umali at Congressman Fariñas. May sagot na po, Senator De Lima? Hindi ko alam. Wala pa ako natatanggap. Usually pinapadala sa amin. So far, we haven't received the response or answer of Senator De Lima. Nag-lapse na ba sir yung 15 days na sinasabi ni Senator Soto? To... Not to respond, yung mag-reply siya. Hindi ko alam. Hindi pa namin natatalakay sa meeting. Di ba ba? Macon and then si Joyce. Macon. O ano yan? Okay. Go. Ay, bata. Policies of Donald Trump. How would this impact on the mga Filipinos, yung mga green card Hindi ko kasama Pilipino. holders? Meron ba kayo na-receive na complaints from Filipinos who were adversely affected by the new policies? As far as I understand, hindi apektado ang green card holders. Ang apektado lang dito yung illegal. Ngayon yung illegal, dapat bigyan sila ng assistance ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga embahada at konsulado natin. Not really to hide them, because that's illegal too in the States. But to provide them assistance by way of, kung mahuli sila, bigyan ng abogado. Kung ide-deport sila, kung gusto nilang voluntarily umalis, probably enter into an agreement with the United States Government, Immigration and Naturalization Service na pwede ba may window muna of amnesty? Bubuksan namin yung pintuan namin para lahat ng illegal mauwi na namin sa bansa namin. Kesa hulihin nyo, several agreements and arrangements can be done in order to facilitate and assist our national. Pero would this be contrary Pero pala yung to your statement of President Duterte na hindi tutulungan ng gobyerno yung mga undocumented? Kaya umuwi na kayo? Actually, ang sinasabi ko, pagpapauwi. Dapat imbis na hulihin, bigyan nila ng shelter at tayo na magpauwi sa kanila. Kesa naman posasan pa, kesa naman kulong pa, kesa naman nakaposas pag dinala dito, baka naman pwedeng bigyan sila ng assistance ng pamahalaan sa bagay na yan. Okay, last two questions kasi kinakailangan umalis ni Senator ng 11 o'clock na may appointment. Madada immigration. Sir, tungkol dun sa... Sir, in-stop na ng NPA yung unilateral ceasefire dahil hindi daw pa nire-release yung mga political prisoner. So ano yung implication nun sa peace talks? Sa tingin nyo, this time may mangyayari sa peace negotiation? In-stop man nila, may unilateral ceasefire pa rin yata ang nananaig sa parte ng government troops. Di ba? Meron pa rin eh. Support ng government. Support ng government. Meron pa rin naman eh. Alam niyo itong mga bagay na ito, tingin ko, bahagi lamang ng negosasyon. Ika nga sa librong Getting to Yes, Getting Past No. Kanya-kanyang positioning ito ng magkabilang panig para makuha ang gusto nila sa negotiating table. Pero habang may nananatiling ceasefire, maski sa panig ng isa lamang, gobyerno man o CBP-NPA, naniniwala akong hindi babalik sa dating kondisyon na maraming ambush, maraming patayan, maraming tayong makikitang Pilipinong pinapatayan kapwa Pilipino. Okay, Joyce. Last question na, sir. Sa House, nasa second reading na si death penalty. Anong tingin nyo dito sa Senate? I am against the death penalty bill. I will interpellate, vote against it, and as best as I can, try to convince my colleagues not to support it. For one simple reason. Nakita na natin hindi perpekto ang ating justice system. At nakita at nalaman na natin na hindi naman deterrent ang death penalty. Ito nga, wala pang trial, wala pang korte. Diretso ng pinapatay sa kala, hindi naman natatakot yung mga tulak eh. Pangalawa, ayon sa isang decision mismo ng Korte Suprema, nung kinuha nila yung statistics, more or less 70% ng mga convictions ng death penalty ng RTC nung nireview nila ay mali. Nakakatakot naman yata kung yun ang magiging basehan natin ng pagpatay kung saan 7 out of 10 mali pala yung pagpataw ng parusang kamatayan. So sir, marami na kayo na-convince sa colleagues nyo not to support death penalty? Wala pa kasi mas matanda sila sa akin eh. Paano sir, hindi ba kayo kasali din sa sinasabi ni Senator Pacquiao na more than 10 na yung kanyang convincing?
Hindi kami nagkakausap ni Senator Pacquiao kaugnayan ng death penalty. Pero sir, sino na yung mga tinry niyong kausapin to convince not to support death penalty? I think it's a personal commitment. It's a matter of talking statistics and data. Kung ano man yung commitment talaga nila deep down inside, I think that's what they will use in voting for this particular thing. It's more of making that data available to them. Palagay niyo sir, ilan kayong anti-death penalty dun sa... Hindi ko alam hindi ko pa binibilang eh. Pero mas marami po yung anti dito sa Senate. Actually, I haven't, kasi wala pa sa amin eh. Hindi pa namin sinisimulan sa plenary. Doon pa lang naman, pag nakita mo na kasi yung version, ano bang mga krimen ang sinama, etc. Doon mo pa lamang makikita yung aktual na bilang. Okay, may talot. So, di ba sa House kasi very active sila ongoing hearings on death penalty. Pero yung normal course of things, kahit ipasa nila tas wala dito, wala rin namang mangyayari. Wala rin mangyari. Kailangan pa rin both houses should pass it. Okay. So sir, wala daw bang kayo nasi-sense na mababago yung composition ng majority at minority? Wala. Meron ba? Wala nag-a-apply sa minority. Sa inyo mga... Ha? Matadagdagan ba kayo, sir? Kami maawa ka naman kung mabawasan pa kami, tatatlo na lang kami. Pero matadagdagan kayo, sir?